paghahanda pa lang, malaki ng benepisyo sa pagiging Kristiyano natin ng mga nangyayari. Talagang, Lord, nandito ako to worship you in spirit and in truth. Hindi kapag truth na review, ayoko na. Hindi worship yun. Ang nakalagay, spirit and in truth. Kapag review na ba ang truth, ayaw mo na, hindi ka nag-worship sa truth nun. Nakuha niyo po ba, church? Ang wina-worship mo lang kung ano yung pabor sa ano. Sa iyo at hindi worship yun. Parang pakpit lahat ng ampalaya, ginaganon sa plato mo. Dahil sa bintana ako kumakain mo, kayo ba yan? Dahil tinatamad ka, ginaganon mo sa bintana. Ngayon, tapos na po tayo sa paghahanda. Pangalawa, habang nasa pananambahan, tapipinin mo ng labi o dito ang baha. During our worship. Ano ang gagawin during our worship? Ang nakalagay po dito mga kapatid, ang pakikisali. Huwag kang mag-worship kung hindi ka naman sasali. Amen? Napansin po ba yung may lakad ang mga barkadang ganon? Lahat nag-i-enjoy, yung isa ayaw sumali. Hindi, sumali ka, ano ka pa? Nagugulo tayo, lumulungkot tayo lahat. Ayaw mo, ano tawag yan kapatid? KJ? Kulang sa ano, sa joy? Kulang sa joy, di mo ha? Walang energy? Di ba nagkakantahan na lahat dito? Bakit ka pumunta dito? Parang magkaganon? Richard! Amen. Tama po. You are not here para magkaganon. Amen, church? You are here to worship God. At sa pag-worship, may mga ginagawa. Tama po. At sa mga ginagawa, makisali ka. Amen. First Chronicles 16 verse 8. Give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. When you say call, and that is what, ano po? Prayer. Ginagawa ba natin po dito, prayer? Amen. Makisali. Agahan ng punta para yung pag-load dito, kasali ka na agad. Meron bang basketball team na hindi kompleto ang maglalaro? Hindi po. Makisali. In prayer, in kneeling down. O sige po, luhod po tayong lahat. Siya nakaupo. Manalangin po tayong lahat. Siya, kinukwento yung katabi. Alam mo ba, sister? Napanay yung ano. Dito rin namin nakain. Dahil pa namin niluto. Mag-pray po tayong lahat. Alam mo, ganun. Kaya pinakain na namin sa aso. Mag-pray po tayong lahat. At nung kinain ng aso, parang sa mga opinion siya na. Pray po tayong lahat. At tumaas. Makisali po tayo. Amen. Amen. Kapag lahat po nakikisali, magandang tignan. Amen. Alam niyo ba, pag may mga bago tayo, na-observe nyo na tayo yun. Tama po. Kapag ba sinabing prayer, sinuseryoso, makipagdig talaga tayo sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kristali po, pag nag-worship tayo, pag nag-pray po tayo, mag-pray po talaga tayo. Tama po yan, amen? Ano bang ginagawa dito? Sing unto Him. Sing psalms unto Him. Talk ye of all His wondrous work. Huwag kayong magchismisan. Ang pag-usapan nyo, yung wondrous work. Ano gagawin? Sing. Pag-awitan, kumanta po. Amen. Kumawin po. That's right. When you say, to God be the glory, kakanta tayo ng to God be the glory, amen? Dahil handa ang puso natin sa pag-out natin sa Panginoon, talagang ginoglorify natin ang Panginoon through our singing. Makisali. Great things we have done. Ang gaganda ng mga kinakanta natin, lalo na kung nasa puso ito. Amen. Alam niyo po ba yung mga judges ng mga singing competition? Hindi lang nila napakinggan yung magandang tinig ng kumakanta. Niraramdam din nila yung emosyon habang yun ay ano po, kumakanta. Iniiskuran yun.
Eh hindi ulit kumakanta ka, nasa puso mo na yung kanta mo. Di po ba? Amen. Baka kumakanta ka lang dahil nakikisabay ka sa kumakanta. Kumakanta ka nga. Pero iba'y kumakanta na nilalasa mula sa puso. Amen. Great things He had done. Wow, ang sarap mga kapatid. Pag in-internalize natin yung mga awitin na yan, ang ganda ng kahulugan, ang katotohanan ng inakanta natin yan. Amen. Internalize. Kumanta. Glory in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. And that is listening to the Word of God. Listen carefully to the Word of God. As I said, we are here to hear God's Word, not man's Word. Amen? Amen. Oh, si pastor lang naman nag-preach eh. Hindi po. God's Word po. Amen? Instrument lang si pastor. Ano po? Prayer, singing, hearing God's Word, makisali. May mga nag-take down, no? Amen for that. Amen? Makinig ng salita ng Diyos. Nanonood tayo kuminsan ng TV na gustong-gusto natin yung palabas. Pag nagsisiyar tayo, nakalakasan natin yung volume para makarinig pa natin dun sa may sa CR. The excitement is there. Hearing God's Word. And ito ako, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of what? Holiness. Makisali saan po? Sa pag-offering. And for that, Amen. Alam nyo, pinalitan na natin yun eh. Sa envelope natin. Iba na yan, 2017 na yan. Alam nyo ba, inisa-isa ko yan. Yung inyong envelope. At kung makita ko yung iba, ako'y kinabahan. At tatakot. Alam mo bakit? Inisip ko ganito. Baka hindi na kumakain si brother o si sister ganito. Kasi mula January hanggang December, malinis. Wala pa siyang matanggap na biyaya. Ito po mga kapatid, ako'y kinabahan. At ako'y natakot. Baka wala nang kinakain. Are you sitting church? Amen. Samantalang yung iba, talagang gulang-gulanit. Ang dami mga signature doon. Tapos yung isa talagang, alam niyo kapag bago pag binuksan, bago pa rin. Oh, ano po ba yan? Abay, buhat yata nang ilagay ito eh. Ako yata first time na bumuklak dito ah. Nandito naman every Sunday. Ba't walang ino-offer sa Diyos? Ang Diyos hindi tumitigil magpala sa atin, amen? Kasi kung wala nang kinakain, hindi na mag-church dito yan. Dadalawin na lang natin sa November 1 yan. Pero nandito eh. Amen. Preach. Alam niyo yung salitang gratitude? Yung salitang nagpapasalamat, pero si gratitude may binibigay. Pagbabalik. Pagbabalik na ano po, Brother Junel? Pasasalamat. Pasasalamat. Wala tayo bakit pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya nga natin i-kinote na yan eh, para sa nagbibilang hindi na sila mahiya eh. Pero church, pero bakit ganun? Kaya tayo simba uwi, hindi natin nararamdaman yung salita ng Diyos kasi hindi natin ginagawa. Ang nakakaramdam ng mga kapatid na binubuksan talaga ng Diyos ang turunawa ng langit, yung talagang seryosong nagtatay sa inoffering. Amen.
kaya bang ito dahil sa biyaya ng Diyos. Punta po kayo sa bahay. Ito yung sa biyaya po ito ng Diyos ha. Hindi po nagyayabang pastor nyo. Puntahan niyo po yung aking computer doon. Yung keyboard umiilaw. Yung mouse umiilaw din. Yung headset ko umiilaw din. Yung monitor hindi. Ang mahalaga, hindi umiilaw. Pati yung CPU umiilaw, di ba? At saka yung ABR ba yan? Pangdo. Umiilaw din yan, yung monitor lang hindi. Pag may nag-question sa akin, ito sasabihin ko sa kanya, bunga yan ng tithes and offering ko. Amen. Yes, amen. Amen. Yung monitor, hindi. Ano ang makita niyo sa bahay ko ngayon? Bakit di ba ako pagpapalain ng Diyos? Pangako ni sa akin yun eh. Amen. Gusto mo bago buhay mo? Baguhin mo yung pananambahan mo sa Diyos. Amen. Dahil dito nagsisimula ang pagpapala ng Diyos. Eh basta hindi ko alam ang code. Bulungan mo ako mamaya, ibibigay ko sa code mo. Ikaw pala si 007. Sabi ganon, give unto the Lord the glory due. When we say due, anong karapat-dapat sa Diyos? 10%. Amen? Unto His name. And then ano pa? Bring an offering and come before Him. Tsaka ka pumunta. Worship the Lord in the beauty of holiness. Makisali, di po ba? Tama po ba? Amen. Makisali, di po ba? Huwag kang kay, ano po, sabi niya? KJ, kulang sa joy. Kaya ka kulang sa joy, hindi ka nakisali. Amen. Kapag mag-o-offeringan na, ito na rin yung panahon na kayo magsisira. Okay, gagawin yung bitones, kagari, walang narinig. Sana talagang uutotan ka ng Diyos, hindi po eh. Gusto kang pagpalain ng Diyos. Right. Amen. Hindi kailangan ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, matapat ka. Right. Eh, isip ko nga eh. Sabi ko kaya itong mga ano nila, yung kanilang mga envelope, ito yung sagisag ng katapatan. Eh, sorry sa inyo, from January, bagong-bago. Eh, mga kapatid, ito nakakalagay sa Bible. Pag hindi ka naging tapat sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan sa iba. Yung code nyo, pag hindi kayo naging tapat dyan, ibibigay ko po yan sa iba. Totoo po yan. Nasa Bible po yun eh. Makisali po, worship. Ito po yung laman ng worship. Alin dito ang hindi mo sasalihan? Kapag ba nag-aaral ka, meron bang yung science hindi papasukan niya, ayoko nyo eh. May ganun ba? Nag-graduate ka kaya? Hindi ka mag-graduate. Ay, mahina ako dyan eh. Ay, sa Pilipino, mahina ako dyan. English speaking ako, hindi ko napasaya. May ganun ba? Pag hindi mo pinasukan ng isang subject sa school, hindi ka kapasa. Hindi ka graduate. Kaya kung minsan simbawi tayo, hindi tayo pumasa-pasa. Kasi may mga bagay dito sa church, hindi natin sinasalihan. Amen. Parang pag dito, exempted ako. Dito, okay ako dito, kakatawa. Kakanta lang pala eh. Dulot lang pala eh. Okay na po. Kayo pinayan dyan. Kaya nyo yan mga kabuteng. Mag-work kayo eh. Kaya yan. Nakuha niyo po ba yung kahalagaan ng pagsali? Amen? Bring an offering to the Lord. Makita natin mga kapatid ganito. Every Sunday, kapag offering time natin, lahat tatayo. Amen, church? Amen. Sumali ka nang hindi ka mapagkaiwanan.
Dahil part yun ng worship. Bumili kayo ng items ng non-stick. Isang set. Alam niyo non-stick, yung hindi kumakapit yung ano, pag pipirito ka, hindi kumakapit. Gumaganda yung itlog, oh, kahit walang mantika. Bumili kang gano'n. Pagbat, isang set, 5. Pagdating mo sa bahay, binuklat mo, wala yung isang takip. Kulang. Ano gagawin mo? Babalik ka. Aba, hindi ka mapayag na. Ano po? Hindi ko kulang. Hindi kompleto. Alam mo yung bago kasi hindi rin pumapayag na pag nag-worship tayo, kulang yung ginagawa natin. Ano tawag sa atin? Pagka kulang. Kulang? Kulang. O, di kayo tabi nyo. Ay. Mukha ba siya? Hindi naman. Ako ah. Huwag po tayo magbukang ano po, kulang. Dapat kompleto, ayan. Okay, panghuli. Dapat malakas na amen, uli na. Amen. Rich. Amen? Sasabihin pa pastor, hindi talaga ako. Marami nga ako itong atraso. Sa Diyos, may atraso ko pala sa Diyos. Wait, ano yung may atraso mo? Kaya kapag kayo po ba may atraso sa barangay, hayaan nyo lang? Hindi po makipag-ugnayan kayo sa barangay katulad ng Gino. Talagang hindi naman ng Gino, hindi pinakakas talaga. Panghuli. Mga usasa pa tayo, panghuli na tayo eh. Panghuli. Pagkatapos ng pananambahan, ng pagsasagawa. Amen. Ano sabi ng Bible? But be doers, pagkagawa kayo of the word, and not hearers only, deceiving your own